Nagsisimula ang pelikula sa Taipei City, Taiwan, kung saan ang isang mayamang negosyanteng nagngangalang Kwang ay katatapos lang ng kanyang unang paglilitis sa korte. Sa nakalipas na taon, si Kwang ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng pulisya para sa mga paratang ng iba't ibang ilegal na aktibidad, kabilang ang mga peking produkto, ilegal na pangingisda, at iba pang imoral na aksyon. Ang mga aktibidad na ito ay nagdulot pa ng pagkawala ng ilang buhay. Sa harap ng media, humingi ng paumanhin si Kwang sa mga biktima at sa lahat ng mamamayan ng Taipei para sa kaguluhang dulot ng sitwasyon. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Kwang ang lahat ng mga paratang at nangakong patunayan na hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Dahil sa pagkabigo sa walang humpay na panggigipit mula sa media, sinubukan ni Kwang na tawagan ang kanyang asawang si Joey para pakalmeyan ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi naririnig ni Joey ang tawag dahil abala siya sa pagtingin sa mga luxury sports car na plano niyang bilhin. Habang tinitingnan niya ang mga luxury car, nabighani kaagad si Joey nang makita niya ang isang kapansin-pansing pulang Ferrari, ang pinakabagong modelo na mukhang napakakinis at napakamahal. Sa sandaling iyon, sabik na humingi ng test drive si Joey sa salesman, at masayang pumayag ang salesman. Sa hindi inaasahan, ang kanyang walang ingat na kasanayan sa pagmamaneho ay halos magbigay sa salesman ng atake sa puso dahil sa matinding takot. Kapag natapos na ang test drive, nagpa siya si Joey na bilhin ang Ferrari, nagbabayad ng buo ng walang anumang installment plan o utang. Pagkatapos ay dinadala niya ang luxury sports car pauwi ng walang pag-aalinlangan. Pagdating ni Joey sa bahay, sinalubong siya ni Kwang, na agad namang nagtanong kung saan siya nanggaling, lalo na't hindi pinansin ni Joey ang mga tawag nito. Hinihiling din ni Kwang na malaman kung bakit bumili si Joey ng bagong kotse kung isa sa alang-alang na mayroon na silang maraming luxury cars na bihirang ginagamit. Sa kalmadong kilos, pinatahimik ni Joey si Kwang sa pagsasabing binili niya ang Ferrari bilang regalo sa kanyang kaarawan. Pagkatapos nito, tumungo si Joey sa silid ng kanyang anak na si Raymond. Hindi tulad ng ipinapakita niyang matapang na kilos sa iba, malambot ang mukha ni Joey habang niyayakap ang pinakamamahal niyang anak. Sa sandaling iyon, napansin ni Joey si Raymond na iniimpake ang kanyang mga damit sa isang malita. Nang tanungin ni Joey kung ano ang kanyang ginagawa, ipinaliwanag ni Raymond na plano niyang umalis papuntang Paris dahil hindi na niya matitiis ang mga aksyon na ginawa ng kanyang ama, partikular na ang pagsira ni Kwang sa ecosystem ng karagatan, na labis na pinapahalagahan ni Raymond. Pagkatapos ay ipinahayag ni Raymond ang pagkabigo sa kanyang ama at ipinahayag na ayaw niyang umuwi kung sakaling maaresto si Kwang ng pulisya. Nang marinig ang pananalita ng kanyang anak tungkol kay Kwang, binalaan ni Joey si Raymond na huwag magsalita ng masama sa kanyang asawa. Ipinaalala niya kay Raymond na malaki ang naitulong ni Kwang sa kanilang pamilya noon. Napag-alaman na hindi si Kwang ang biolohikal na ama ni Raymond, na nagpapaliwanag sa kanilang mahirap na relasyon. Sa kwento ni Joey, naging malinaw na ang biological father ni Raymond ay isang chef na namatay sa isang car accident. Samantala, sa Minneapolis, isang lalaking sugatan ang tinutukan ng mga pulis ng baril sa labas ng isang Chinese restaurant. Balak siyang arestuhin ng mga pulis. Ilang sandali pa, dumating ang isang babaeng opisyal na nagngangalang Charlotte, na siyang superior ng lalaki, at inutusan ang pulis na palayain siya. Ang lalaki, na kinilala bilang si John, ay ipinahayag na nagtatrabaho kay Charlotte bilang isang ahente para sa US Drug Enforcement Administration o DEA. Halatang galit na galit at bigo si Charlotte sa ginawa ni John. Sa halip na lutesin ang problema, si John ay tila gumagawa ng mga bagong problema. Sa bandang huli, ipinagtapat ni John na habang nag-undercover siya kasama ang kanyang partner na si Santiago sa restaurant, ang kanilang pagkakakilanlan ay nabunyag. Tila, aksidenteng nalaglag ni Santiago ang kanyang police badge na inilantad ang kanilang pagkakakilanlan sa mga kriminal. Ito ay humantong sa isang matinding labanan sa pagitan ni John at ng mga miyembro ng gang. Sa kabutihang palad, si John, na bihasa sa kung fu, ay nagawang talunin ang mga kriminal ng paisa-isa. Lumalabas na ang mga lalaking ito ay nagtatrabaho sa Kwang Enterprises. Kahit na pinagbantaan ni John ang isa sa mga tauhan ni Kwang na aminin ang mga krimen ng kanilang boss, nanatiling tahimik ang lalaki at tumangging magbigay ng anumang impormasyon. Ang masaklap pa nito, nakatakas ang natitirang mga miyembro ng gang bago pa makakilos si John. Bagamat hindi siya nakakuha ng anumang direktang impormasyon, lihim na natuklasan ni John ang matibay na ebidensya, isang bag ng mga ilegal na sangkap na nakatago sa delata na pagkain.
Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng pag-asa sa pulisya, na nagpapatunay sa kanilang mga hinala tungkol sa mga ilegal na aktibidad ni Kwang. Mabilis na inihayag ng pulisya ang mga natuklasan sa publiko at sa media. Sa kasamaang palad, kahit may hawak silang ebidensya, hindi maaaring hulihin ng pulisya si Kwang. Walang mga record ng anumang mga ilegal na transaksyon, at ang malakas na impluwensya ni Kwang ay nagbigay daan sa kanya na suhulan ang batas upang makaalis sa hustisya. Determinado na makahanap ng mas matibay na ebidensya, humiling si John ng pahintulot mula sa kanyang superior na pumunta sa Taipei at mag-ukay ng mas malalim sa mga operasyon ni Kwang. Gayunpaman, tahasan na tinanggihan ni Charlotte ang kanyang kahilingan, na binanggit ang mga alalahanin para sa kanyang kaligtasan. Sa halip, iminungkahi ni Charlotte na mag-file siya ng leave sa katapusan ng linggo upang siya ay makapagpahinga. Samantala, sa tirahan ni Kwang, pumasok si Raymond sa kanyang opisina at tila naiintriga siya sa isang bagay na nasa mesa ni Kwang. Nang hawakan ito ni Raymond, lumitaw si Kwang, inilipat ang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang kailangan ni Raymond. Malamig na sumagot si Raymond na naghahanap lang siya ng lapis para sa kanyang ginagawang drawing sketch. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Kwang na mapalapit sa kanya, napanatili ni Raymond ang kanyang distansya, na nagpapakita ng kaunting interes sa mga pagsisikap ng kanyang stepfather. Kasabay nito, dumating si John sa airport na nakasuot ng Hawaiian-style attire para magbakasyon sa Taipei. Kakaiba, nag-book si John ng kanyang tiket sa ilalim ng maling pagkakakilanlan gamit ang pangalang George Washington. Minsan sa Taipei, sinundo siya ng kanyang mga kaibigan na sina Freddie at Simons at inihatid sa isang hotel. Sa kabila ng pagpaplano lamang ng isang linggong bakasyon, nagdala si John ng 3 malalaking malita. Nakapagtataka, ang mga malite na ito ay hindi naglalaman ng mga damit kundi ito ay mga baril. Ang tunay na layunin ni John sa Taipei ay hindi ang pagbabakasyon, ito ay upang mahanap ang mga impormasyon ng mga krimen ni Kwang. Bumalik sa kanyang tirahan, ipinatawag ni Kwang si Joey sa kanyang opisina. Sa gulat ni Joey, nakita niyang nakagapos si Raymond at tino-torture ng mga tauhan ni Kwang. Hiniling ni Joey na malaman kung bakit pinahirapan ni Kwang ang kanyang adoptive son. Nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit, isiniwalat ni Kwang na ipinagkanulo siya ni Raymond sa pulisya at lihim na kinuha ang kanyang ledger. Desperado na protektahan ang kanyang anak, sinubukan ni Joey na kumbinsihin si Raymond na ihayag ang lokasyon ng ledger, umaasa na titigil na si Kwang na saktan ang kanyang anak. Tahimik na isiniwalat ni Raymond na ang ledger ay naibigay na niya sa isang ahente na nagngangalang John. Nang marinig ang pangalan, nagulat si Joey, na parabang nakilala niya ito. Pagkatapos ay hiniling ni Raymond kay Joey na pigilan si Kwang ng 5 minuto. Bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang intensyon ng kanyang anak, nagtiwala si Joey sa kanya at naniwala siyang ginagawa niya ang tama. Sinimulan ni Joey na harapin si Kwang upang makakuha ng oras, gamit ang bawat posibleng taktika. Sa kasamaang palad, si Kwang, na lalong naiinis, ay pinilit si Raymond na ihayag ang lokasyon ng ledger. Dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang ina, at ubiling ipinagtapat ni Raymond na ang ledger ay nasa Marriott Hotel, sa room 2018. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Kwang ang kanyang mga tauhan na kunin ito. Nakaramdam ng pagtataksil, pagkatapos ay ibinaling ni Kwang ang kanyang galit kay Raymond, na nagbabalak na alisin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumilos ang mag-ina, nagtutulungan sila upang labanan si Kwang. Sa hotel, nakatanggap si John ng isang misteryosong pakete, na lumalabas na ito pala ang ledger ni Kwang, na ipinadala ni Raymond. Sinamantala ni John ang pagkakataon, mabilis niyang kinuna ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang cellphone. Samantala, dumating sa hotel ang mga tauhan ni Kwang. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto ng room 2018, hindi si John ang kanilang natagpuan kundi isang babaeng mukhang kakaiba. Napagtanto na sila ay niloko ni Raymond, si Kwang at ang kanyang mga tauhan ay nagalit. Maya-maya, dumating sina Joey at Raymond sa hotel at dumiretso sa kwarto ni John. Nang makita niya si Joey, halatang gulat na gulat si John, na para bang may nakikita siya sa kanyang nakaraan. Nang hindi nag-aaksaya ng oras sa kasiyahan o personal na mga bagay, binalaan ni Joey si John na nagpadala si Kwang ng mga asasin upang patayin siya. Ang balita ay nagpagulat kay John, lalo na matapos mapagtanto na si Joey ay may kaugnayan sa isang kriminal na tulad ni Kwang. Ang paliwanag ni Joey ay lalong ikinagulat ni John, halos atakihin siya sa puso.
Inihayag niya na pinakasalan niya ang target ni John, si Kwang, at si Raymond ay talagang biological na anak ni John. Habang pinoproseso pa ni John ang impormasyong ito, biglang dumating ang mga tauhan ni Kwang at inatake sila. Sa gitna ng kaguluhan, naghagi si John ng smoke bomb sa labas na humaharang sa paningin ng mga umaatake. Pagkatapos ay naghagis siya ng granada, na matagumpay na nagpatigil sa kanilang pagpapaputok. Sinamantala ni John ang kaguluhan, lumabas sina John, Joey at Raymond sa hotel nang hindi napapansin. Samantala, dumating ang mga pulis sa hotel para mag-imbestiga. Gayunpaman, nang mapagtantong naruroon ang mga tauhan ni Kwang, mabilis silang umatras. Ipinaliwanag ni Joey kay John na may koneksyon si Kwang sa halos lahat ng opisyal sa lungsod. Higit pa rito, dahil hindi opisyal na naka-duty si John sa pagsisiyasat kay Kwang, ang kanyang presensya sa bansa nang walang pahintulot ay maaaring humantong sa kanyang pagkakaaresto. Habang hinahabol sila ng maraming sasakyan ng pulis, nanatiling kalmado si Joey, na ipinakita ang kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Kapansin-pansin, sa gitna ng mabilis na paghabol pinag-usapan pa nina Joey, John, at Raymond ang mga usapin sa pamilya sa mahirap na sandaling ito. Gumawa ng matalinong plano si Joey para lituhin ang mga pulis. Ang kanyang ideya ay gumagana, na humantong sa pulisya na maling arestuhin ang isang driver ng paghahatid ng pagkain sa halip na sila. Samantala, sumakay na ng tren sina John, Joey, at Raymond. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, nagnakaw sila ng kotse mula sa parking lot at nagmaneho hanggang sa Maari upang makatakas sa lungsod. Kinaumagahan, nagising si John na nalilito, natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid ng ospital. Lumalabas na dinala pala siya ni Joey sa kanyang lugar. Maraming dugo ang nawala kay John matapos matamaan ng bala, kaya isinugod siya ni Joey sa ospital para sa pagsasali ng dugo. Buti na lang at tumugma ang blood type ni Raymond kay John, at kusa siyang nag-donate ng dugo para iligtas ang kanyang ama. Bago sila umalis, nilapitan ng mga doktor at pasyente si Joey para pasalamatan siya sa pagiging pinakamalaking donor ng ospital sa mga nakaraang taon. Pagkatapos, silang tatlo ay nagtungo sa tahanan ni Joey noong bata pa siya. Doon, nakilala nina John at Raymond ang lola ni Joey, na nagngangalang Popo, at nagpakilala rin ang mga pinsan ni Raymond. Hiniling ni Raymond, nakakaunti ang alam tungkol sa pamilya ng kanyang ina, na sabihin sa kanya ni Joey ang lahat ng itinatago nito sa kanya. Inamin pa niya na hindi niya alam kung paano unang nagkakilala ang kanyang mga magulang. Sa wakas ay nagkwento si Joey tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya na dati siyang kilala sa kanyang lugar bilang isang bihasang mekaniko na may kadalubhasaan sa pagkukumpuni ng sasakyan. Isang araw, aksidenteng nadiskubre ng mga lokal ang isang sako ng mga ilegal na droga habang nangingisda sa dagat. Si Popo, na napagtanto ang panganib, ay pinili na huwag iulat ang natuklasan sa pulisya at inilihim ito, alam na ang mga taga-nayon ay maaaring nasa matinding panganib kung lalabas ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang gang ni Kwang sa nayon para hanapin ang mga nawawalang produkto nila. Nang maramdaman ang panganib, sinabihan ni Popo si Joey na tumakas, sa takot na hindi lamang kunin ng gang ang kanilang mga paninda kundi dukutin din ang mga batang babae sa baryo. Sa kasamaang palad, hinarang ng mga tauhan ni Kwang si Joey sa daan. Sa kabutihang palad, ang kanyang pambihirang kasanayan sa pagmamaneho ay nagbigay daan sa kanya upang makatakas. Sa halip na mahuli, pinahanga niya ang gang, kaya inalok siya ng gang na magtrabaho kay Kwang. Ito ay kung paano unang nakilala ni Joey si John, na noon ay isang ahente ng DEA na ipinadala upang imbestigahan ang mga pagpapadala ng droga ni Kwang sa Taipei. Nagpapanggap bilang isang kliyente, natagpuan ni John ang kanyang sarili sa isang mabilis na paghabol kasama si Joey, na nagdadala ng mga kalakal. Gayunpaman, sa halip na makita si Joey bilang isang kaaway, si John ay nabighani sa kanyang kagandahan at walang takot na pagmamaneho. Ang kanilang matindi at puno ng adrenaline na pagtatagpo ay minarkahan ang simula ng isang mas malapit na relasyon, na kalaunan ay humantong sa pag-iibigan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil biglang nagpasya si John na wakasan ito. Pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga tungkulin bilang isang pulis, isang desisyon na ginawa niya upang protektahan si Joey mula sa pagkakasangkot sa mga kriminal na aktibidad ni Kwang. Lingid sa kaalaman ni John, si Joey ay buntis noon ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin ito sa kanya. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ang naging ugat ng hindi nare-resolbo nilang tensyon.
Nang marinig ito, si John ay napuno ng panghihinayang at pagkakasala sa hindi pagbibigay ng pagkakataon kay Joey na ibahagi ang balitang ito. Napagtanto niya kung gaano siya naging makasarili, hindi maintindihan ang damdamin ng babaeng mahal na mahal niya. Nang hihinayang, nakiusap si John kay Joey ng isa pang pagkakataon para maayos ang kanilang relasyon. Bagamat hindi niya ito lubos na napatawad, hindi maitatanggi ni Joey ang kanyang nararamdaman para kay John. Sa ibang lugar, sinusuri ni Kwang ang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang asawang si Joey at ang kanyang adoptive son na si Raymond na tumatakas kasama si John. Si Kwang ay napuno ng galit at determinasyon nang makitang umalis ang kanyang asawa kasama ang kanyang dating kasintahan. Nangako siyang bawiin si Joey sa anumang paraan. Kasabay nito, tumawag ang isa sa kanyang mga nasasakupan upang ipaalam sa kanya na nais siyang tanungin ng pulisya hinggil sa insidente sa Marriott Hotel. Kinabukasan, nakatanggap si Kwang ng tawag mula sa pulisya hinggil sa shootout sa hotel, dahil ang kanyang mga tauhan ay nahuli sa pinangyarihan sa panahon ng insidente. Gayunpaman, ibinasura ni Kwang ang mga akusasyon, na sinasabing anuman ang ginawa ng kanyang mga empleyado pagkatapos ng oras ng trabaho ay hindi ito kasali sa kanyang negosyo at wala siyang pananagutan sa kanilang mga aksyon. Upang ilihis ang hinala ng pulisya, iginiit ni Kwang na dapat silang tumuon sa paghuli kay John, na inakusahan siya ng pagpatay sa kanyang mga tauhan at pagkidnap sa kanyang asawa. Pagkatapos ay inutusan ni Kwang ang kanyang mga tauhan na hanapin si Joey sa lugar kung saan siya nanggaling. Samantala, hinimok ni na John at Joey si Raymond na ibahagi ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa ledger ni Kwang. Ibinunyag ni Raymond na minsan niyang napansin ang isang kakaibang estatwa sa opisina ni Kwang. Naghinala si John na ang estatwa ay hindi karaniwan ngunit isang hard drive na naglalaman ng ebidensya ng lahat ng mga kriminal na aktibidad ni Kwang. Dahil sa pagiging responsable, nagboluntaryo si Raymond na kunin ito, ngunit agad na nalaman ni Kwang ang kanyang plano. Kinaumagahan, dumating ang mga tauhan ni Kwang sa bayan ni Joey at matagumpay na natunton siya. Habang naghahanda ang mga tauhan ni Kwang na iulat ang kanilang mga natuklasan, lumitaw si John, tinutukan sila ng baril at inutusan silang manahimik. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay upang ihatid sina Joey at Raymond, ngunit natuklasan na umalis na si Raymond upang kunin ang hard drive mula sa tirahan ni Kwang. Sa bahay ni Kwang, nahuli si Raymond na nagtangkang nakawin ang estatwa. Pinigilan siya ni Kwang at tinawagan si Joey, na ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay nasa kanyang kustodiya. Upang matiyak ang kaligtasan ni Raymond, pumayag si John na ipagpalit ang kanyang sarili bilang isang hostage. Bagaman nag-aatubili si Joey, tiniyak ni John na magiging maayos ang lahat. Sa meeting point, nagkaharap sina John at Kwang sa unang pagkakataon. Gayunpaman, sinira ni Kwang ang kanilang kasunduan, sa pilitang isinama si Joey habang iniiwan si John na napapalibutan ng kanyang mga tauhan, na inutusang alisin siya. Sa pagtanggi na sumuko, lumaban si John at mabilis na natalo ang mga tauhan ni Kwang. Samantala, habang nagmamaneho si Kwang kasama si Joey, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo at galit na sinasabing, sa kabila ng kanyang mga maling pamamaraan, nais lamang niyang bumuo ng isang pamilya kasama sina Joey at Raymond. Desididong pigilan si Kwang, buong lakas na hinabol ni John ang sasakyan. Sa kalaunan, naabutan niya at nagawang pilitin si Kwang na tumakas pagkatapos ng isang malakas na sipa. Ang paghabol ay humantong kay John sa isang sinehan kung saan tinangka ni Kwang na magtago. Isang dramatikong standoff ang nangyari, kung saan itinutok ni John ang kanyang baril kay Kwang. Naghiyawan sa gulat ang mga manunood at nagmadaling lumabas, maliban sa isang matandang mag-asawa na kakaibang nanatili sa likuran, na tila naaaliw sa matinding eksena. Sina John at Kwang ay nagkaroon ng isang mabangis na labanan. Pagkatapos ng isang malupit na palitan ng suntok, si John ay nagwagi, at si Kwang ay inaresto ng pulisya dahil sa ilegal na pag-aari ng baril. Pansamantalang ikinulong si John para sa kanyang hindi autorisadong mga aksyon, ngunit pinalaya dahil sa tulong ng kanyang superior na si Charlotte. Bagamat binigyan ni Charlotte si John ng isang mahigpit na pagsaway sa pagdudulot ng gulo, ngunit ang kanyang ginawang kaguluhan ay nagpapakita na nakuha niya ang isang hard drive na naglalaman ng mga detalyadong talaan ng mga kriminal na aktibidad ni Kwang. Sa katibayan na ito, si Kwang ay sinentensyahan ng mahabang panahon ng pagkakulong, na nagtapos sa kanyang paghahari. Matapos tiisin ng isang mapanghamon at puno ng aksyon na linggo, gumugol sina John, Joey, at Raymond ng mapayapang bakasyon sa Paris bilang isang masaya at nagkakaisang pamilya.
Hindi lamang nabawi ni John ang kanyang asawa at anak ngunit tinanggap din niya ang isang magandang anak na babae ni Joey, ito ay anak nina Joey at Kwang. Sa kabila ng distansya at oras na minsang naghiwalay sa kanila, napatunayan nilang ang pamilya ay laging nakakahanap ng daan pabalik sa pagmamahalan, init, at ginhawa ng tahanan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.